Nitong nakaraang buwan lamang ay nakadiskubre ang Australian scientist na isang quasar na naglalabas ng napakalakas na liwanag at gawa ito ng isang supermassive black hole na pinangalanang J1144. Sa laki nito ay tinatayang katumbas ng bigat niya ang hindi bababa sa 3 milyong araw. Hindi ito unang beses na makadiskubre ang mga siyentipiko ng bright blue spot gaya nito, pero ayon sa kanila ito raw ang pinakakakaiba. Talagang pinag-uusapan ngayon ang supermassive black hole na ito. Sa katunayan, sa buong observable universe ay walang gaya ng J1144 pag pinag-usapan natin kung papaano niya higupin ang mga bagay sa paligid. Kada segundo ay kumakain ito ng singbigat ng ating planeta. Ginagawa niya na ito 9 billion years na ang nakakalipas. Dahil ayon sa kalkulasyon ng mga siyentipiko ay mas matanda pa ito sa Earth na may edad na 5 bilyong taon lamang. Napaka-unusual daw ng size ng event horizon nito. Mas malawak kumpara sa ibang black hole. Kasyang-kasya rito ang 8 planeta ng ating solar system. At ang pinaka-nakakakaba rito ay ito na ang dineklarang pinakamabilis lumaking black hole sa buong universe. Gaano ito kalapit sa atin? Kakaiba rin ang liwanag na napoproduce nito. Mas maliwanag siya ng 7,000 times kumpara sa kabuuan ng liwanag na napoproduce ng buong Milky Way. Sa sobrang liwanag nito ay kahit tayong mga hindi dalubhasa sa kalawakan ay kaya itong makita gamit ang magandang klaseng telescope. Gaano nga ba kadelikado ang black hole? Ilang libo ba meron ito sa ating kalawakan? Ilang black hole ang namataang malapit sa ating solar system? O baka naman may mga black hole na sa loob nito? Black hole na nagpapakaba ngayon sa NASA? Yan ang ating aalamin. Hindi lahat ng bituin sa kalawakan ay may tirahan na gaya ng ating solar system. Ang ibang bituin ay walang permanenteng lokasyon at nagpapalutang-lutang lang sa kalawakan. Kaya naman, kapag sumabog ang mga ito at naging black hole, ay pag-aala-gala rin ang mga black hole na ito. Ito ang isang katangian ng black hole na tinatawag na wandering black holes o yung mga black hole na walang permanenteng lugar o pwesto sa kalawakan. Ang ganitong mga black hole ang kinatatakutan ng mga scientist. Sa ating kalawakan ay wala naman talagang bagay na stationary o bagay na mananatili sa iisang pwesto lamang dahil lahat tayo ay umiikot sa ating araw at ang araw naman ay umiikot sa Milky Way. Sadyang may mga black hole lang talaga na medyo pasalungat o medyo naiiba ang paggalaw dahil sa napakaraming dahilan. Ayon sa mga astronomers ay mayroong at least 1 million wandering black holes ang nasa loob ng ating Milky Way galaxy. At nakakagulat na 2 black hole daw ang malapit sa atin. Ang una ay matatagpuan sa Carina Sagittarius. Ito ay walang kasamang bituin. Ang mga black hole ay karaniwang may kasamang bituin pero ang isang ito ay nag-iisa. Iniwan siya ng kanyang star. Parang ikaw, iniwan din. Salamat sa tulong ng Hubble Space Telescope dahil nagawa niyang sukatin ang mass ng nasabing black hole at ito ay 7 times na mas malaki at mas mabigat sa ating araw. Ito ay gumagala o nagpapaikot-ikot sa bilis na 160,000 km per hour. Talagang napakabilis nito. Hindi kaya baka magulat na lang tayo isang araw ay malapit na ito sa atin? Kapag ang isang star ay sumabog at hindi pantay ang pagka-burst nito sa kalawakan, ito ang nagiging pangunahing dahilan kung bakit nagkakaroon ng pag-alagalang black hole. Ang unang black hole na nabanggit ay 5,000 light years ang layo, kaya wala tayong dapat ikabahala. Pero hindi dapat tayo magpakampante sa pangalawa.
pangalawang black hole ay may tuturing nating malapit sa ating solar system. Kamakailan lang ay naobserbahan ito ng NASA. Ang laki nito ay katumbas ng 10 araw. Noon, ang layo nito ay tinatayang 1,560 light years. Pero ngayon ay parang nasa 1,500 light years na lang. 60 light years agad ang pinaghihinalaang nabawas o nailapit sa atin ng black hole na ito. Sa ngayon ay pinagtatalunan pa kung talagang lumalapit nga ba ito sa atin. Dahil kung oo, ay hindi ito magandang senyales. Marami sa mga siyentipiko natin ay naniniwala na ang pinakamalapit na black hole sa atin ay nasa 80 light years lang. Hindi lang daw natin nadedetect dahil maliit lang daw ito at hindi pa ganun kaayos ang ating mga equipment. Ang ilan naman ay naniniwalang may black hole daw sa loob ng ating solar system. Gustong baguhin ng mga siyentipiko ang tingin natin sa mga black hole bilang giant vacuum sa kalawakan dahil hindi naman daw talaga ito gaya ng mga vacuum sa paghigop. Sa katunayan, kung papalitan lang daw natin ang ating araw ng isang black hole na may same mass at same gravity ay magiging normal pa rin ang pag-ikot natin dito. Pero ayon sa simulation ay unti-unting masusunog ang ating planeta dahil sa init na nagmumula sa accretion disk o yung pinaka-outer layer ng black hole. May 3 uri ng black hole. Una, stellar black hole. Ito ay maliit lamang, karaniwang ilang beses lang na mas malaki kumpara sa ating araw. Ikalawa, intermediate black hole. Malaki ito at mayroong libu-libong star na umiikot sa kanya. At ikatlo, supermassive black hole. Napakalaki nito at bilyong-bilyong mga bituin at planeta ang umiikot dito. Ngayon ay may pang-4 na at ito ang kinakabahala ng mga siyentipiko. Ang miniature black hole o micro black hole. Ito ang pinakamaliit sa lahat. Maaaring singlaki lang ito ng buwan, maaaring singlaki ng barya o mas maliit pa hanggang sa hindi na makita ng ating mga mata. Akala ko noon takot ang mga siyentipiko sa mga naglalakihang black hole, pero tila mas takot pa sila sa mga maliliit na black hole na ito. Sinabi ng ilan na posibleng mayroong micro black hole na malapit sa atin. Pinaniniwala ang naglalabas-masok ito sa ating solar system na parang tila may sariling orbit. Ang kinatatakot ng NASA kapag natsyempohan itong madaanan ng mga telescope at mga probe ay talagang sira ang mga ito. Buti sana kung mga probe lang ang matsyempohan ito. Paano kung ang ISS o ang mga astronomers na mismo? Ito si Stephen Hawking. Kung kilala mo ang taong ito ay magkakasundo tayo. Kilalang kilala siya lalo na pag pinag-usapan ng mga black hole. Isa siya sa nagpatunay na talagang out of this world ang katangian ng mga black hole. Sinabi niya na talagang hindi kayang pasukin ng physics ang mga ito. Ang mga black hole ay talagang napaka-importante sa kalawakan. Kung wala ang mga ito ay malaki ang tsansa na hindi balanse ang galaw ng universe. Kung wala ang mga black hole ay kailangang mas marami ang dark matter sa kalawakan para mapunan ang mga bakante mula sa bilyong-bilyong black hole na ito. At may isa pang next level black hole na pilit ding pinag-aaralan ng mga siyentipiko. At ito ang tinatawag na quasar black hole. Ang mga typical na black hole ay madilim dahil wala naman talaga silang sariling liwanag. Kaya lang sila nagliliwanag ay dahil sa mga planeta at mga bituin na hinihigop nila mula sa paligid. Ang mga quasar black hole ay talagang napakaliwanag, mas active at mas malakas ang mga ito sa mga karaniwang black hole. Isa ito sa itinuturing na pinakamapaminsalang bagay sa kalawakan. Kapag inilapit mo ito sa solar system ay talagang mapapahamak tayo. Talagang hindi natin lubusang kilala ang tunay na katangian ng mga black hole, kaya pati ang NASA ay may kaba kapag pinag-uusapan ng mga ito. Sa patuloy na pag-aaral ay wala pang kasiguraduhan kung saan eksakto nakapwesto ang mga black hole na malapit sa atin. May teorya pa na isang micro black hole ang posibleng napakalapit sa ating buwan. Kapag napatunayan ito, ay asahan yung una itong mapapanood sa ating channel.
At dahil umabot ka dito sa dulo ng video, ay deserve mong kumita kahit nasa bahay lang. Ito ang Diamond Game. Kapag sinearch nyo ito sa YouTube ay talagang mga kilalang tao ang gumagamit nito, gaya nila Tito Vince, Rob Moya, Tony Fowler, Mick Mick at iba pang mga YouTubers. Napakaraming tao na ang kumita sa app na ito dahil talagang napakadali lang manalo. Paano mag-register? I-click lang ang link na nasa description o pin comment. After ma-download ay i-click lang ang register. Ilagay ang mobile number, password, click send para makareceive ng OTP at ilagay sa box na ito. And last, click confirm. Ganun lang kadali at may account ka na. May daily bonus pa, halimbawa itong Lucky Code. Join lang sa group para laging updated sa Lucky Codes at manalo ng free coins. Hindi lang sa paglalaro, pwedeng kumita. Pwede ka rin maging agent dito at kumita ng more than 200,000 pesos. Sa unang cash-in mo pa lang ay may free coins ka na agad na pwede mong palaguin. Subukan natin mag-cash in ng 200 at maglaro. Konting antay lang at diretso na ito sa wallet natin. Fast forward tayo. Ang 740 ko kanina ay 4,900 plus na. Wow! Congratulations! Ngayon magwi-withdraw tayo. Click lang ang icon na ito. Ilagay natin 3,500 at click withdraw. Make sure na tama ang GCash number at click lang ang yes. Ganun lang kadali. Kaya ano pang hinihintay mo? Download na!